now in every aspects of our life. So sabi nga ng ating scripture, who delivered us from so great a death and thus deliver us, in whom we trust that He will still deliver us. Amen. So minsan kahit na gaano pa yung mga nagiging kasalanan natin sa Panginoon, but still, i-deliver tayo ng Panginoon from the great death of our soul. Yun lang naman desisyon at paglapit natin sa Panginoon ang hinihintay niya. Kaya naman yung mga pastor at leaders natin, hindi tumitigil kapag may nawawalang tupa. Paalala, tawag, pagpanalangin, na bumalik ka na, balik ka na. Hindi na kami galit, di ba? So balik na tayo sa Panginoon. Kapag nagkakasala tayo, tinuro naman ng Lord John 1:9, 1 John 1:9, di ba? Pero huwag natin gawing excuse na, uy, may plano ko mamaya bukas, so hingi ulit ako ng tawad sa Lord. So, pero reminder lang sa atin na our Lord Jesus Christ is our Savior because He delivered us from so great death. Ano ba yung great death na yan? So yung soul natin, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, saan mapupunta? Diba? So we live in a sinful lives. Aminin natin sa hindi, talaga naman we are sinful in the eyes of God. Amen? Amen. So kapag tumitingin ka sa isang babae, di ba? Tingin lang. Huwag mo na dagdagan. Hindi masamang humanga sa gawa ng Panginoon, sa likha ng Lord. But aside from that, tama na. So, di ba? Paalala ng Lord sa atin, mga lalaki. Amen. Di ba? Samang humanga. So, 1 Timothy 1:15 sabi, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Si Apostol Paul, sabi niya, di ba? Jesus Christ came to the world for the sinners. At sabi ng Apostol, I am the worst. Why? Because pinapersecute ko yung mga believer, pinapapatay ko yung mga believer. So I am the worst. Considered niya yung sarili niya that he is the worst. Diba? He's a murderer. He's a killer. Pero anong ginawa ng Lord? Tinwist niya yung buhay niya. Kaya kapag lumalapit tayo sa Panginoon, wag natin sasabihin, no, makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Nung nasa narinig ko ang preaching Kaya nga tayo tinatawag ng Panginoon para bihisan tayo. Amen. Para paliguan tayo, linisin tayo. Kasi kapag malinis ka na, hindi ka na papaliguan ng Lord, malinis ka na Di ba nga sabi nga ni Peter, Lord, wag mo na po akong, ay, parang iba yun. Parang iba yun. So, yun nga, kapag tinatawag tayo ng Panginoon, akala natin na hindi tayo worthy, not worthy to the eyes of the Lord. Hindi, because we are sinner. The doctor needs the sick, di ba? So the Lord needs the sinner to repent. Amen? So yun ang gusto ng Panginoon, that our lives to repent, yung ating mga kasalanan, and to obey our God. Amen? Next we have. So sabi nga Luke 1:77, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Amen. So pinaunawa sa atin ng Panginoon that the salvation is the forgiveness of our sins. And also the repentance. Kailangan mag-repent tayo. Hindi lang hihingi tayo ng tawad, pero balik na naman tayo ulit mamaya. So Titus 3:5, He saved us not because of our righteous things we have done. So naliligtas tayo because not in our righteous things. Hindi dahil sa mabait tayo. So marami na mabait sa langit, sabi nga ng isang pastor. Hindi kailangan ng Diyos na mabait. Ang kailangan ng Diyos yung obedient, yung sumusunod sa Kanyang will. Kasi kapag sumusunod ka sa Panginoon, sa Kanyang will, doon na pumapasok yung kabaitan ng isang tao. Amen. Amen. So kapag ka mabait ka lang, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, hindi ka naman nananampalataya sa Kanya, useless lang. So sabi nga, but because of His mercy, we are saved. Amen. Kung kahit gaano, we are sinners, but still because of His mercy, He saved us. Amen. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Amen. We need to be baptized with the Holy Spirit because without the power of the Holy Spirit, we cannot continue to serve the Lord. We cannot continue to come to the Lord with our God because this Holy Spirit will always convict us. Siya yung magbibigay ng conviction sa atin that this is sin. Huwag na natin ituloy. Amen. So talagang pinapaalalahanan tayo. Amen. So sa Holy Spirit, minsan may isip mo na lang na bago mo gawin yung isang bagay, nare-remind ka na oops, di ba parang binibigyan ka na niya ng post na, oops, pag-isipan mo maigi. Amen? So number 3, pray for one another. Di ba?
Ito yung ginagawa natin. 2 Corinthians sa ating verse 11. You also helping together in prayer for us that thanks may be given by many persons on our behalf for the gift granted to us through many. Ano ba yung gustong sabihin ni Apostol Paul, di ba? So tulad ng ginagawa natin that we pray for our brothers and sisters, ating mga kapatid. Minsan may nagpapapray ng mga non-believers. Di ba? Okay, we accept their prayers, but dapat we reminded them na you will be healed through your faith kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesus. At sa pamagitan noon, kapag ka na-healed o na-answered yung prayer, so you will give back glory to God. Siya mismo, yung non-believer, magpapasalamat. Hindi, di ba, magpapasalamat sa iyo. Thank you for your prayer, kuya, ate. But sasabihin mo, no, glory to God. Doon ka magpasalamat sa Panginoon. And because of your faith, you are healed. Di ba? Lagi sinasabi ng Panginoong Hesus, because of your faith, you are healed. Because of your faith, you are forgiven. Di ba? So kung wala yung pananampalataya, kahit na ilang taon na nating pinananalangin yan, kung yung may katawan mismo, hindi manampalataya sa Panginoong Hesus, hindi gagaling. Kaya sabi lagi ng Panginoon, if you believe, di ba? May instance nga na yung isang tatay na gusto niyang magaling yung anak niya. Kung may magagawa, di ba? Sabi niya, kung may magagawa po kayo. Sabi ng Panginoong Hesus, kung may magagawa. So, i-grant yung heal, i-grant yung forgiveness or sa sickness na pagaling, the one who believes, ang sabi ng Panginoong Hesus, di ba? If you believe, so talagang gagaling at magkakaroon ng answer yung ating mga panalangin. Kaya yung mga panalangin natin, dapat nawawala na because we believe in our Lord. At yung mga pinapanalangin natin, encourage them to have faith in Jesus. Kasi kung hindi sila mananampalataya, useless yung ating prayer. Amen. Because the body itself, the people itself, should have faith in God. Doon magsisimula yung kanilang faith sa Panginoon. Amen. Amen. So, talaga, reminded them, paalala natin that to be healed, to answer the prayer, you must believe. So, bakit natasagot yung ating mga panalangin? Di ba? Because we believe in our Lord. That He is the overall, that He is the powerful, and He is the owner of the earth. Di ba? Lahat siya ang lumikha because we believe in Him. That's why our prayer is answered. Di ba? Nabibless ka. And then, the blessing, natatransfer doon sa ibang tao na pinapanalangin natin, at kapag napasagot yung panalangin nila because we reminded them na they should have faith in Jesus, so magsisimula yung faith nila sa Panginoon. Amen. And they will give back glory to God. Amen. Not glory to you, huwag nating kaangkinin yung glory. Amen. Amen. So for these reasons, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. So yung ginagawa ng ating mga kapatid, ng ating mga apostol, di ba? They not stop praying. So katulad din sa atin, we are not stop praying for each other. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good works, growing in the knowledge of God. Amen? So kapag pinapanalangin natin yung bawat kapatid, di ba? Nare-remind sila at yung spirit nila is nalilift up, di ba? Nagpapalakasan, kaya nga tayo nandito. So yung mga mahihina, may mga pinagdadaanan, so lumalapit sa Panginoon, we encourage them to come to God because tayo mismo yung mga nakakaranas ng pagtugon ng Panginoon sa panalangin. We encourage the people na mayroong mga pinagdadaanan, di ba? So baka pinagdaanan na nila, na napagdaanan natin, so we can advise them, di ba? So we can encourage them and we makakapag-share tayo ng knowledge ng Lord that in due time, nagbe-bear din sila ng good fruit, magpapatuloy din sila sa Panginoon, and growing in the knowledge of God. Amen. Next, kuya. Sabi nga ng Timothy